Nasa 10? More than. Okay, so ito yung magiging topics natin today. Electric potential, kasama rin yung work, electric potential energy, at may madadagdag pa dyan na potential difference, although halos ito rin lang naman yun, pero kasama rin siya. So, ito mga term na to, huwag tayong malilito dyan, magkakaiba yan. Okay, lalo na itong dalawa. Electric potential and electric potential energy, magkaiba sila. So, ipapakita ko muna sa inyo yung mga definition. Ayan. So, electric potential energy, letter U ang ginagamit natin na symbol. Or, kapag change in potential energy, ay merong delta or yung triangle. Okay? So, kapag potential energy lang, so ito. Kapag change in potential energy, ito na yung ginagamit natin. Na ito, kadalasan ginagamit to kapag merong, halimbawa, merong charge, nag-move. Okay? Or nag-travel yung charge from one point to another. So, maaari kasi sa pinanggalingan niyang point, merong potential energy. Pagdating sa kabilang point, ay magbago yung potential energy. Kaya, meron tayong change in potential energy. Okay? So, magkakaiba lang yung formula nilang dalawa. Depende sa hinahanap sa problem. So, basically, dito naman, ang sinasabi lang dito sa electric potential energy is kapag ang isang charge, halimbawa, ay at rest, of course, may potential energy yun. So, everything naman, even yung mga ordinary objects natin, like this eraser, kapag nakapatong lang yun dyan, meron niyang potential energy. Okay? Or halimbawa ay meron kayong object na nasa taas ng inyong aparador or ng inyong cabinet. Okay? Habang nakatigil lang yun doon, may potential energy yun. Pero halimbawa, nasagi ng pusa yung pagkakalikot, yung object na yun, at nagsimula siyang malaglag, mababawasan na yung potential energy niya. Kasi yung ibang energy na-convert sa kinetic energy. Ang ibang symbol na ginagamit dito, kung mapapanood niyo siguro sa ibang video or sa ibang libro, ay PE, or ang iba ay EPE, Electric Potential Energy, or simply, Potential Energy. Pero, ginagamit din yung U. So, nag-decide ako na yun na yung gamitin natin. Ang unit niya is joules. Or joules. And 1 joule is equal to 1 Newton meter. So, conversion naman. So, in a uniform electric field, ayan, so halimbawa meron tayong dalawang plates. Ito ay positive, ito ay negative. Mag-create ng electric field in this direction, pababa. Bakit? Kasi di ba, sa electric field, pag positive, ang electric field ay palabas. So, ito yung positive, palabas. Walang papasok sa kanya na electric field. Kapag negative, papasok naman yung electric field. Kaya it makes sense na kung sa positive ay palabas, tapos diretso siyang pumasok sa negative. So, yan talaga yung nagiging direction ng electric field natin. And let's say maglagay tayo ng proton or isang positive charge dito sa bandang dito, sa location na to. Ano yung tendency niya na mangyari sa kanya? So, balikan nyo. Electric force. Siya ay? Pababa. Kasi nga, kung positive ito, tas positive to, magre-repel ano? Ito ay positive, ito ay negative, mag-attract. So talagang maku-force yung charge na yon to go in this direction. Kapag ganito yung ating orientation ng ating plates, para lang siyang, halimbawa, meron tayong malaking bato na nasa taas ng burol or bundok. Okay? Ang tendency niya is bumaba kasi yung gravitational field ay hinihila siya pababa, tsaka yung gravitational force. So, ganun din. Pero kapag ito ay pinaligtad mo, pabalik naman. Okay? Ito yung equations na kailangan natin para sa electric potential energy in uniform electric fluid. So, the potential energy is equal to the charge times, ano tong V? Velocity. Capital letter B to, ang velocity kasi ay small letter B yung ginagamit natin. Pag capital letter B ay
Electricity. Wait. Ay, hindi po ba? Ang unit niya ay volts. Ito. Volts. Ay. Inisip niyo siguro voltage. Okay? Ngayon, actually, hindi namin natin ito ngayong araw. Voltage is parang ano siya, although tinatanggap siya in some cases, pero may mga, kapag stricto, halimbawa yung isang scientist at professor, hindi nila ginagamit yung term na voltage. Kasi, parang ganito kasi yan. Halimbawa, pag may sinukat ka, tapos tatawagin mo ba siyang meterage? Hindi, di ba? So, ang voltage kasi nanggaling sa unit niya na volts, kaya tinawag natin voltage. Pero, hindi talaga voltage yung tawag sa quantity or dun sa sinusolve natin. So, itong bit na to is called electric potential. Okay? Ang unit niya ay volts. And then we also have this formula, again, electric potential energy pa rin ang hinahanap dito, but this time, ito kadalasan hinahanap natin ito kung isang charge yung given. Pag dalawang charge na, pwede natin gamitin ito. So, may kamukha ba siyang formula? Kamukha siya ng sa electric field and sa electric force, yung Coulomb's law. Correct. Kaso sa Coulomb's law ay R squared. Dito R lang. Okay? So yung distance ng dalawang charges natin. Susundan pa. Dalawang formula pa lang yan, ha? No. Huwag kayo magugulat. Sino may sakit sa puso dito? Lahat po So, balikan lang natin. Okay? Force is equivalent to charge times electric field. So, and that is another formula for force. Kasi nga, di ba kanina pinakita natin na yung object ay bababa. So, hindi naman yung gagalaw kung walang force na humila sa kanya pababa. So, para makuha yung force na yan, ito yung kukuhan ang gagamitin natin. So, yung charge, yung value ng charge mismo, tsaka kung gaano kalakas yung electric field. Now, we also have the formula for work. Kung babalikan natin ang first quarter, pwede ako nagkakamali. So, work is equal to force times the displacement. So, kapag nakuha mo na yung force, gaano kalakas yung force yung naka-apply sa charge, susukatin mo kung gaano kalayo yung inabot niya. So, yung displacement niya, i-multiply mo lang sa force. Kaya makuha natin yung work, yung amount of work. And then, ang ginawa lang dito, yung value ng work ng force na to, ng charge times electric field, sinubstitute lang dito. Kaya itong force na to, naging Q times E. Nakukuha. Sinubstitute lang times displacement. So, ang mangyayari lang dito ay papakita sa inyo yung iba-ibang equations and formula na na-derive natin. Kasi sa mga ganitong klase ng problem, sa ganitong topic, madami talagang equations na nakukuha. Now, sa change in potential energy naman, we can have the charge times the change in potential, electric potential. So, another one, since siya ay change in electric potential energy, pagka ang binigay sa problem ay dalawang electric potential energy from point A and point B, ipagsisubtract nyo lang yun. Okay? Pero kung ang bibigay ay charge at change in electric potential, ito yung gagamitin nyo. Okay? Next. Now, ang work daw, ang amount of work is equal to the negative change in potential energy. So, halimbawa, tinanong sa inyo, what is the amount of work? Or gaano kalaki yung amount of work sa isang charge na yon? Ang gawin nyo, isolve nyo to. So, depende ko anong formula ang kailangan gamitin. Ano? Pag nasolve nyo yun, ine-negative nyo lang. Ganun lang kadali. Or, pabalik yan. Pwede nyo gawin na, ito yung positive, ito yung negative. Next. And lastly, the amount of work is also equal to U sub A minus U sub B. Dito kasi, di ba, U sub B minus U sub A.
Pero naglagay nga tayo ng negative dito. Papakita ko lang sa inyo. So kung ang work now is equal to negative delta U, so that's negative. So yung delta U is equal to, dito yan, di ba? U sub B minus U sub A. Now, may negative sign. So negative times U sub B, negative U sub B. Negative times negative U sub A, positive U sub A. Ipagpalit lang natin, U sub A minus U sub B. Kaya, naging ganito. Now, hindi kayo nang papamemorize sa inyo, marami yan. Hindi pa ito tapos. May karagtong pa yan. Kaya, mag-i-index card talaga tayo sa exam. Picture ka na pala to, agad. Kasi mabaray ka na yan. Hindi ko kanila paper. Kita naman. Ay, hindi mo. Okay na. Okay, proceed. So ito naman ay mga equations lang na kailangan natin gamitin para mukha yung force, work, tsaka change in electric potential energy. Ito rin yung kanina. Dapat pala hindi ko na. Para yun din yan. Ito pala yung sinunod ko dito. Next is electric potential. So again, yung kanina ay energy yon. This one is electric potential, denoted by capital letter V. Okay? Capital letter V yan. So maraming tawag sa kanya. Electric potential, potential drop, electrostatic potential. So, yan din ay amount of work energy needed to move a unit of electric charge from a reference point to a specific point. So, anong kaibahan niya sa potential energy? So, ito kasi ay nakafocus tayo sa isang point. Okay, one specific point. Kumpara sa electric potential energy, minsan, or most probably, mag-focus tayo, ang sinasolve natin nun is yung energy of the whole system. Kasi makaka-encounter tayo ng 2 charges or 3 charges, so isosolve natin yung energy ng buong system. Pero dito, nakafocus tayo sa 1 point lang. Pwede tayong magkaroon ng 2 or more charges, pero ang focus lang natin is sa isang point lang na yun. Okay? Pipili lang tayo ng isang point. Ang standard unit is volt or volt. And ito yung mga formula na pwede natin magamit dyan. So, the electric potential is equal to, ano nga ulit yung U? Electric potential energy. Okay? Tapos, divided by the charge. Now, pwede rin to. V is equal to E times R. E is electric field, R is distance. Okay? Yung ibang source, ang ginagamit dyan ay letter D para mas madaling tandaan. Pero di ba nasanay naman tayo na pag R ay distance. Okay, kahit may nagbibideo, makinig pa rin ha. Parang natutulog na yun ba? So B is equal to, pwede rin K, anong value ng K? Yung constant na to? 8.99 times 10 raised to 9. 8.99 Positive 9. times 10 is 9. Positive 9. Times the charge divided by So again, piliin mabuti kung ano yung formula ang gagamitin, depende yan sa problem. Kaya nga, di ba, ang first step natin is to write down the given. Kung makita mo sa given na ito yung given, eh di ito yung gagamitin mo. So, ganun lang din sa iba. Kaya pa? Now, itong superposition of electric potential ay ginagamit kung ang charges natin ay 2 or more. Okay? Yung kanina mga formula ay kapag isang charge lang yung given. Pero paano kung 2 charges na? So basically, isosolve natin yung individual electric potential ng bawat charge. Okay? Kaya V sub 1 plus V sub 2 plus V sub 3. And kung ilan man yun ang abutin. Tapos, di ba yung mga bawat electric potential, ito yung value niyan. Based sa formula natin. So, kailangan nyo lang i-identify ano yung value ng charge 1, charge 2, and charge 3. As well as the distance nilang individually.
So, ito yung isang example. Let's use 3 charges. U sub 1, U sub 2, U sub 3. Okay? And sabi ko nga sa electric potential, meron tayong specific point. Okay? Let's say this is our point. Point A. Kailangan natin isolve ang electric potential in this point. Okay? So we need to measure the distance R sub 1, ay, ito pala yung R sub. R sub 1, para magka-partner sila, no? R sub 2, and R sub 2. And yun yung gagamitin mo. Okay? Q sub 1, R sub 1, yun yun. Q sub 2, R sub 2. Q sub 3, R sub 3. Yung K naman, yun ulit yung constant na 8.99 times 10 raised to 9. And then, add lang. Okay? Kasi itong electric potential ay scalar quantity, wala itong direction. Hindi tayo magbe-vector addition dito. Kasi kung ito ay vector addition, kailangan natin i-consider yung mga angles na yan. Magsa-sine, cosine pa tayo dyan. Yung component method na ginamit natin natin. Pero since siya ay scalar, kahit siya ay wala sa straight line, okay lang. Ipag-a-add lang talaga natin sila. Pero, kung may makuha kayong sagot, pwede siyang positive or negative. Yung positive or negative na yon, hindi siya direction. Okay? Ang pinatutungkulan niya is pwedeng yung pag-increase or decrease ng electric potential. Kaya pa? Hindi pa tayo gumagamit masyado ng whiteboard. Mamaya pa. Wala pa ako dito. Ito naman ay ano lang. So sa electric potential, makinig. Kapag ang point natin ay malapit sa positive charge, positive ang magiging sign ng ating final answer. Okay? Kaya ito yung sinasabi kong pwedeng positive or negative yung magiging sagot nyo sa electric potential. Kapag ang ating point, let's say point A is malapit sa negative charge. So, negative naman yung magiging sign. Pero, halimbawa, meron tayong dalawang charge, tapos nasa gitna, eksaktong gitna, nilang dalawa, 0 ang ating electric potential. So, dapat magkaiba pala sila ng charge. Yung isa ay positive, ang isa ay negative. Halimbawa, pero kung i-move natin yung point, ito yung pinigyan natin yung point, katingin nyo, ano yun? Positive or negative pag nandito? Positive, kasi malapit na siya sa positive sign. Positive charge. Pag nandito naman, negative. And ito yung potential difference, delta V. Change in electric potential. Kaya potential difference. So ito yung mga formula natin na pwedeng gamitin. Una, delta V is equal to delta U divided by the charge. Pwede rin, so di ba, sinabi natin na ito ay equivalent sa work pero negative. Kasi kabaliktaran lang. So, sinabstitute lang natin siya to negative W divided by the charge again. And then, we can also have this formula. E times R. Negative pala, negative E times distance. Electric field times distance. Sir, bakit kanina, kung mabalikan natin, ewan ko kung may nakapansin sa inyo ha, sa electric potential, V is equal to ER. Sa potential difference, negative E times R. Kasi difference siya. Kasi nga, difference na siya. Okay? Pag pinag-minus natin kasi yun, theoretically, yung una nun ay 0 halimbawa. So, maiiwan talaga yung negative sign. So, may derivation naman to. Hopefully, mapakita ko sa inyo mga nandito ba yun? Ito nandito. Or, kung ang given ay dalawang electric potential, ipagsusubtract lang natin. Itong formula na to ay ginagamit kung ito yung mga given sa problem. Okay? Pero, kung given na yung dalawang
electric potential, ipag-subtract na lang. So, yung V sub AB is equal to V sub A minus V sub B. V sub BA is equal to V sub B minus V sub B. Subtraction lang yan. Okay? Makuha. Ang dami na, no? Marami, ang problema lang dito, or ang challenge dito, maraming formula. Isa yun sa pinaka-challenge dito. Okay? Kaya pa? Okay, bago tayo mag-proceed sa examples, Oh my gosh. simulan na natin to. Para mas maintindihan natin. So let's start with electric potential. Ano nga ulit ang symbol nito electric potential? Ano talaga? E. Ano yung U? Electric potential energy. Okay? Siya yung capital letter E yan. Susundan.